Bago tayo magpatuloy sa mga balitang yan, nakuha muna tayo ng iba pang mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Ito hong preliminary investigation hinggil naman sa reklamo ng Securities and Exchange Commission laban sa mga Villar isinagawa ngayong araw ng Department of Justice. Ang kampo naman ng pamilya, pinabulaanan ang naturang mga alegasyon. Ang balitang yan, tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Nakapagsumite na ng kanilang mga counter affidavits sina Senador Mark Villar, Senador Camille Villar, Manuel Paulo Villar at iba pang respondent sa Department of Justice ngayong araw. Ito mismo ang kinumpirma ng abogado ng mga Villar na si Attorney Robel Lumibaw kasunod sa isinagawang preliminary investigation na prosekusyon ukol sa mga reklamong inihain ng Securities and Exchange Commission. Habang sa panayam naman ng abogado ni Senador Mark Villar na si Attorney Regine Peralta Abrera, ibinahagi nitong kumpiyansa ang mababatas na walang sapat na batayan ang mga ebidensyang inilatag sa reklamo ng komisyon. Pinabulaanan anya ng senador ang mga aligasyon at akusasyon ibinabato sa kanya ukol sa mga reklamong kinakarap sa Department of Justice. Kanyang binigyan din na tanging layon lamang raw ng mababatas na maisulong ang transparency at ang mga ginawa na may walang intensyon na manloko. Naniniwalaan niya silang mababasura lamang ang reklamo dahil sa kakulangan ng matibay na basihan sa pagkakasampa nito sa kagurana. Yes, so for Senators Camille Villar, Mark Villar, as well as Manuel Paulo Villar, they filed their respective counter affidavits. Yes, for Senator Mark Villar, he already submitted his counter affidavit before the DOJ and is fully cooperating with the investigation. He actually welcomes the opportunity to address the allegations against him through the proper legal process, and he's confident that a fair review of the facts will show that the charges have no basis. Basically, he denies any wrongdoing. All actions were made in good faith, and to ensure transparency, there's absolutely no evidence of fraud or intent to defraud. Kahalintulan nito pinabulaanan rin ng abogado ng mga Villar at kumpanya ang mga paratang sa reklamong kinakarapa at layon na malinis ang kanilang pangalan, ani ni Attorney Robel Lumibaw. We maintain that they did not commit any wrongdoing. So we are here to clear the name of the company and clear the name of the directors and officers impleaded in this case. Ayon naman kay Senior Deputy State Prosecutor Peter Ong na magkakaroon pa ng mga susunod na pagdinig at hindi pa submitted for resolution ang mga reklamo. Hindi pa. Since we will treat that as our counter affidavit, we will incorporate that in our main resolution kung ano man ang kanilang argument. Including the first argument of Cynthia Javares sa kanyang omnibus motion, I will incorporate that in the main resolution. Naharap sina dating Senador Manny at Cynthia Villar, Senators Mark at Camille Villar, Villar Land Holdings and Corporation sa reklamong market manipulation, insider trading at misleading disclosures. Mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Bast Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.